may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. An impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So, sumobra tayo ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to 2022 o to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Thank you very much, Madam Chair. Sa AMLAC. Can you just walk us through the process of arriving at the covered transaction report? Paano ba yung proseso? How do we come up with yung covered transactions? Para po sa bangko, ang covered transaction po ay pag nag-transact po ng mahigit 500,000 sa isang araw, nire-report na po yung number. So basta 500,000 or more yung transaction, automatic i-report sa AMLAC yan. Tama po. So does it mean that it's a suspicious transaction basta ni-report sa inyo? Hindi Not po. necessarily. Iba po yung suspicious transaction. Okay. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung base lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Hindi, pero ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772,000,000. Ang tinatanong ko itong 3,772,000,000, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganun. Tama po. Transaction. Kagaya ang sinabi mo, total po ng transaction. Pagka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yun. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yun. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yung sinasabi. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. Oh, I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022 to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now, babalikan ko nung 2022, wala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya. Well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based on sa report. I just want to be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past
from 2022 to 2026 in the past 4 years. Tama, mali? Hindi ko po masuma on the And, spot. sinuma ko Madam. galing Maybe you sa can report make nito, eh. reference, Honorable Suntay, to that Yes, I'm particular referencing page where from you are reading. what they submitted. Kasi nagka-breakdown kanina eh. Di ba, nagbigay kayo ng breakdown kung magkano lumabas pumasok noong 2005, magkano lumabas pumasok noong 2006, noong 2007, noong 2008, noong 2009. Inad ko lang mula 2022 hanggang 2025. More or less po. Oo, mga ganon. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. Madam Chair. The Honorable Bishop Abante, and then I called Honorable Tino and then Honorable Ilago. Thank you, Madam Chair. Ako'y natutuwa kay Congressman Suntay kasi sinabi niya nalulula siya sa amount. Ako nahuhulog na eh. Sa amount ha. Grabe ho yung amount. Oo. Ngayon, in line with the questioning of Congressman JJ, gusto ko lang po malaman, yung nire-report po ng mga bangko, sila di ba nagsasabi kung ito ay covered or suspicious transaction? Yung covered po, ang batas po ang nagsasabi kung magkano Oo. ang i-report. So, mahigit 500,000. Okay, alam kong batas. Pero who determines that? Ang The bangko banks na ba? po. Yung bangko Ang po. bangko? Yung bangko po. Therefore, yung report ng bangko, sinasabi na sa inyo kung covered to, suspicious. Tama po. Tama po. Hindi kayo. Hindi po. Okay, yan ang gusto kong malaman. Pangalawa, ang question ko sinabi nyo din na meron tinatawag na time deposit placement na dineposito nila on time deposit. Alam nyo ba kung magkano po yung time deposit placement na yan? Is the question part of the report of the AMLC? Congressman Abante? Yes. Opo, hinahanap ko lang Attorney po. kung saan. Buenaventura, please answer. Time deposit placement po is page 3, 109,146,567 pesos and 52 centavos. That would be from the time that she became Vice President until now. Tama po. Tama po. Therefore, Based on records yung pagkakaiba po ng regular account niya, magkano po yung sa regular account? Yung regular accounts po, wala po dito na specific na regular accounts, hindi ko po masagot. Meron bang outflow and inflow sa time deposit placement? Meron bang outflow transaction? I understand that is a probing question already, Honorable Abante. With all due respect, please confine to the contents of the Madam report. Chair, maraming salamat. Gusto ko lang humalaman kasi pinag-uusapan yung outflow and inflow ng mga transaction. We'd like to find out also kasi binanggit niya rito yung time deposit placement So we'd like to find out also kung yung transactions ng outflow sa time deposit placement. Yun lang po. Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. So maliit yung 3 billion na yun kapag ang pinag-uusapan mo ay transaction. Bakit? Papakitaan ko kayo. Yung 2 million, magiging 1 billion 100 million yan. Kaya, sa loob lang ng isang dekada o 10 taon. Paano yun? Hindi nyo kasi nauunawaan ito eh. Kasi ito ay karunungang nakalihim sa hiwaga. Kaya mamaya, pagkatapos niyang hearing dyan, ang magiging bashers na ng mga congressman, lalo na itong si Tere Redon, yung mga bank teller. kasi, di ba? Ewan ko ba, alam naman ito ni Redon, pero, pakita natin sa inyo kung paano nangyari yon. Kunwari ako, meron akong 2 million pesos lang. 2 million pesos lang. Ang gagawin ko, i-deposito ka siya sa bangko. Kunwari, nagdeposito ako sa unang araw ng buwan. Diba? Kunwari ay January 1. Sabihin natin, hypothetical naman ito, kunwari ay bukas ang bangko ng January 1. Nag-deposito ako. Ang diniposito ko ay yung 2 million pesos ko. So, ang magre-reflect doon sa transaction ay 2 million. Tandaan niyo yung salitang transaction ha.
Kasi yun ang pinapaulit-ulit nila sa hearing. Transaction. At yung billion, yun ang amount nung transaction. 2 million, diniposit ko. Yun ang actual money ko ha. On the third day, ay winidraw ko yung 500,000. Kung magkano na lang natira sa akin doon? 1.5 million. Pero yung 500,000, hindi ko siya ginalaw. Hawak ko lang. On the 4th day of January, ibinalik ulit. So may transaction na naman akong 500,000. On the 7th day, naisipan ko na i-withdraw ang 1 million. I-withdraw ko yung 1 million. On the 10th day of the month, ibinalik ko yung 1 million. 12th day, kinuha ko yung 700,000. On the 13th day, kinabukasan, ibinalik ko yung 700,000 ulit. 17th day, kinuha ko yung 1 million. 20th day, ibinalik ko yung 1 million. Kumbaga, kunwari ay every other day ko ginagawa yung mga transaction. Every other day. Diba? On the 23rd day, nag-withdraw ako ng 500,000. Pagkatapos ay, on the 27th day of the month, ibinalik ko yung 500,000. Sa isang buwan, nagkaroon ako ng 12 transaction. Mula doon sa 2 million ko, nilaro ko yung 2 million ko. Nilaro ko siya. Ginagawa ito ng marami. Hindi alam ito ng mga tangalista kasi wala naman yung mga bank account. O kaya may bank account isinasangla pa. Kaya sabi ko sa inyo, magiging basher nitong mga congressman na tumamaya, yung mga bank teller. Diba? So sabi ko nga, sa 12 transaction ko sa loob ng isang buwan, ang nilaro ko lang ay yung 2 milyon. Idiniposito ko, tapos yung 1 milyon nilaro-laro ko siya. Kasi baka yung 1 milyon, kunwari, yun ay puhunan ko, pinagninegosyo ko doon. So, nandun lang siya. O kaya naman, naka-idle lang. Pwedeng ganon. Pero ang pinaglalaroan ko lang yung 1 milyon. 1 milyon lang pinaglalaroan ko ha. Sa loob ng isang buwan, mula doon sa 2 milyon na idiniposito ko at 1 milyon na nilaro ko, ang magiging record or transaction nun na magre-reflect doon sa aking, sabihin natin na, passbook ko ay 9.4 million pesos. Biro mo, yung 2 milyon ko, diniposito ko, ang nilaro-laro ko lang ay yung 1 milyon withdraw, deposit, withdraw, deposit, or in, out, out, am I in on out? Ganon. 9.4 million. So kung uulit-ulitin ko yan sa loob ng isang taon, kasi ginagawa yan, magtanong kayo doon sa mga kilala nyo ng mga negosyante, ginagawa nila yan, nilalaro nila yan. Alam nila, hindi ko na sasabihin kung bakit namin, hindi ako pala, bakit sinasabi ng mga ginagawa ng mga negosyante yan. Diba? May diskarte yan, kaya nilalaro-laro nila. Pasok, labas, pasok, pasok. Diba? Ginagawa yan. Sa loob ng isang buwan, yung 1 milyon na nilaraw mo, mula dun sa 2 milyon, umabot ng 9.4 million ang recorded doon sa transaction. Sa loob ng isang taon, yun ang magiging record nun ay 112,800,000. Biro mo, 1 milyon lang ang nilaro mo, naging 112 million yung transaction. Pero ang actual na pera mo lang, 2 million. Actual na pera mo, 2 million. Pero sa transaction, lalabas 112 million. At kapag ginawa mo yan sa loob ng 1 dekada, ibig sabihin sa loob ng 10 taon, ang magiging transaction mo, di ba? Transaction, yan ang naririnig nyo, transaction, bank transaction, aabot ng 1,128 million pesos. Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. Bakit? Ito nga 2 million lang ang nilaro.
2 million ang pera, nilaro ko lang ay yung 1 million, umabot ng 1 billion 128 million. Oh, yan yung magic. Dapat ang titingnan yung actual amount. Actual, hindi ang transaction. Kasi magkaiba ang actual amount na nasa deposito at yung amount ng transaction. Hindi nyo alam yun, mga tangalista, no? Kala nyo, nakapuntos na kayo, bida-bida si... Naku po, mali ang paghahanay ng script ni Redon. Kasi akala niya, konti lang ang may bank account. Maraming Pilipino may bank account at lalong-lalo na madaming DDS ang bank teller. Mamaya, lagot ka, Redon, mga bank teller ka. imbis na makakuha kayo ng maniniwala sa inyo. baka yung mga sabi nga ay neutral na mga bank teller o kaya mga supporters ni Leni Robredo na mga Pinkyawa kumampi na kay Sara Duterte. Bakit? Sabihin nila, tatangan naman ito mga to. Hay nako, naunawaan nyo na. Mga tangalista at yung mga Pinkyawa na walang bank account. Transaction, hindi yung actual amount. Transaction, bank transaction. Tandaan nyo na.